sa loob ng isang gusaling nakakandado kung saan imposibleng may makapasok. May bata nakaputi na nakatingin sa labas, naka-hospital gown, nakapagtataka. At noong gabing pumasok kami, may naglakad palapit sa amin sa dilim. May humiling na umalis na kami at ang pinaka nakakatakot, hindi siya tao. Ako si Kuya Ken. Kasama ko si Jasklin sa dating pinakamalaking paper industry sa buong Asia na ngayon naging kagubatan na at may mga naiwang hindi mo dapat makasalubong. Manood ka hanggang dulo pero huwag kang manood mag-isa. Ang kwento natin ngayon ay personal na karanasan ng buong team ko na mag-collab kami ni na Jasklin at Dokyo Dayan. Si Kuya Clint ay kilala sa pag-explore ng mga abandonadong gusali at sa paggawa ng paranormal investigation. Malamang napanood nyo na ang mga video niya sa Thailand, lalo na yung ghost ship at yung helmet collector. Nang umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon, napag-isipan ng wife kong si Ate Jen na sulitin ng oras ko rito. Fan na fan talaga siya ng mga exploration content, kaya siya mismo ang nag-message kay Kuya Clint para mag-collab ang Kuya Ken Takutan at Jasklin. Buti na lang, nag-reply siya. Napag-isipan kong sa Surigao gawin ng paranormal investigation sa Picop. Wala pa kasi akong nakikitang nakagawa ng maayos na video na nagpapakita kung ano talaga ang naiwan dito. At kung alam nyo lang kung ano ang lugar na ito dati, malayong malayo sa itsura nito ngayon. Ang Picop o Paper Industries Corporation of the Philippines ay dating pinakamalaking paper industry sa buong Asia. Madalas nyong makikita sa YouTube ang mga nagtatangkang pumasok dito, pero hindi nila na ipapakita ang loob. Bawal kasi itong pasukin at dati ay may mga armadong gwardya na nagbabantay. Noong panahon nito, puno ito ng mga gusali at sobrang advance para sa kapanahunan. Pero ngayon, nababalot na ito ng kagubatan. Halos mabilang na rin sa daliri ang mga gusaling nakatayo pa. At kung bakit kami nakapasok sa lugar na bawal. Ang pamilya ko ay isa sa mga malaking contractor sa logging, trucking at heavy equipment sa Picop noong operating pa ito. Noong glory days nito mula dekada 80 hanggang early 2000 na pinamunuan ng lola ko. Sabi nga ng lola ko at ng ama ko, kung buhay pa sana ang Picop, mas mayaman at mas advance pa sana ang Surigao kaysa Davao. Para kasi itong maliit na syudad, kayang isustain ang sarili sa loob ng compound. May sinihan, bowling alley, grocery, resort, at marami pang iba. May mga oil tanker pang barko na galing pa ng abroad na dumadaong mismo para mag-deliver ng langis sa laki ng lugar na ito. Hindi rin makakalimutan ng ama ko ang tinatawag na Loggers Day. Ito ay parang isang selebrasyon o fiesta na may pabilisan magputol ng kahoy gamit ang palakol at chainsaw. May paligsahan din ng pagbabalanse sa mga trosong nakalutang sa dagat. Pero ayon sa mga kamag-anak ko at sa mga dating nagtrabaho dito na nakausap namin, bumagsak ang Picop dahil sa korupsyon, lalo na nang ibukod dito ng administrasyon ni dating Pangulong Marcos Sr. para gawing government-owned. Marami ang nawalan ng trabaho at marami ang naging driver na lang at nagtinda sa maliliit na negosyo. April 20, 2026. Madaling araw na nang dumating sina Kuya Clint at Dayan sa Davao galing Thailand. Kakatapos lang nila ng collab kay Brent Rivera. Sinundo namin sila sa airport at kumain sa pizza shop sa ilalim ng Avida Condominium. Sobrang babait nila, cowboy lang kung kumain,
kahit pa sa gilid-gilid ng karinderya. Nakapag-usap na rin kami tungkol sa plano sa Surigao bago pa sila nagpahinga. Mga bandang 4:30 ng hapon nang bumalik kami sa biyahe. 3.5 hanggang 4 na oras ang biyahe papuntang Bislig, Surigao del Sur. Maraming construction sa daan dahil sa road widening, kaya kailangan ng doble ingat, lalo na nang naabutan kami ng gabi. At dito nagsimulang mag-iba ang pakiramdam. Halos walang streetlight sa highway, sobrang itim ng paligid, parang nilamon ng dilim ang daan. May mga motorsiklo ring dumadaan nang walang headlight. Ewan ko kung paano sila nakakita. At habang papalapit kami, may mga trosong nakahanay sa gilid ng daan, hinihintay na makarga sa mga truck. Delikado, kasi kapag inantok ka, baka mabangga ka o mapasok sa ilalim ng nakaparadang truck. Pero maganda ang tanawin at ang daan. Namanghasin na clean sa likas na yaman ng Mindanao. Bughaw na bughaw ang langit, malalambot ang ulap, luntian ng mga puno. Sa Manila daw, gray at polusyon na lang ang nakikita nila. Mga bandang 9 ng gabi nang makakating kami sa Bislig. Sinalubong kami sa Airbnb ng mga kamag-anak na nagsilbi ring security namin. Malaki ang bahay, 2 palapag, malawak na sala, 6 na kwarto. Wala kaming naramdamang kakaiba noong gabing iyon, maliban sa lawak ng lugar. Kaya nag-charge na lang kami ng mga gamit at nagpahinga para sa shoot kinabukasan. Pagpasok namin sa gate ng pick-up, ibang-iba na talaga ang itsura nito. Kasi noong bata ako, dinadala ko rito noong early 2000s at may mga concrete pa na gusali. Ngayon, literal na pagpasok mo pa lang sa gate, kagubatan na. Parang kinain na ng gubat ang lahat ng pinaghirapan ng mga tao noong araw. Nang masilayan namin kung nasaan ang lugar, ito pala ang tinatawag nilang Pick-up Admin Building. Grabe, nagulat kami sa laki nito. Pakihaba, mahaba, 3 palapag na may rooftop. Sa dilim, parang higanting nakaupo sa gitna ng gubat. Napapaligiran ito ng malalaking puno at ang pinaka nakakilabot, ang daming malalaking balete. Nanindig talaga ang balahibo ko kasi may isa pang puno ng balete na parang nagsama sa puno ng talisay. Binalaan kami ng security namin na mag-ingat sa mga ahas. Banakon ang tawag nila dito, ang Philippine Cobra sa Mindanao, kasi talahiban na ang paligid. Ang likod na bahagi ng building, ang daming puno na nakapalibot. Sabi nila, baka kaharian iyon ng mga nilalang na nakikita nila sa building. Bago kami nakapasok sa building, umulan. Kaya naghintay kami ng halos 1 oras. Hindi kasi kami makakapag-shoot. Nasasagap kasi ng sensitibong mikropono ang ulan. Naka-off kasi ang noise cancellation namin para madinig ang lahat ng kalabog sa loob. Habang naghihintay sa ulan, madilim ang bawat bintana, pero parang may nakatingin pabalik sa amin sa loob. Nang tumigil ang ulan, isa-isang kumalansing ang mga susi habang binubuksan ni Manong Guard ang main entrance. Pagbukas pa lang nito, makikita mo na ang malaking hagdan paakyat sa itaas na nasa gitna. Nanindig ang mga balahibo namin kasi may kakaiba na agad na pakiramdam ang lugar na parang hindi ka mag-iisa pag pinasok mo ito. Oo, aaminin ko, noong una, akala ko joke-joke lang ang lahat ng ito. Nagbiro pa nga ako sa team at kina Clint. Nagtatanong ako kung pwede ko bang tanungin ang mga multo kung hawak ba nila ang beat o kung gusto nilang sumikat o kung subscribers ba sila. Makulit ako, palatawa. Pero magbabago ang lahat ng iyon sa isang tunog. Hindi ko alam noon na ang lugar na pinapasok namin ay hindi marunong tumawa. Unang pumasok si Clint na mag-isa para mag-explore. Pero bago yun, may ginamit siyang Tibetan singing bowl.
Pinatunog niya yon sa loob ng main entrance. Mahaba, mababa ang umuugong na tunog na pumapasok sa dibdib mo. At habang tumutunog yon, gumapang ang lamig sa batok ko. Kasi narinig naming lahat sa labas, kaming nakatingin kay Clint na may nag-react mula sa itaas na palapag. Parang may biglang kumalabog. May mga ingay na parang gumagalaw sa itaas, sa dilim na hindi namin nakikita. Biglang tumahimik ang paligid. Parang biglang nawala ang hangin. Nagulat ang mga nakatingin. Sina Manong guard, ang caretaker at ang security. Walang nagsalita. Nagtinginan lang kami at sabay-sabay nanindig ang mga balahibo namin. Nang lumabas si Clint at lumapit sa amin, tahimik siya nagsalita pero malinaw. Hindi tayo nag-iisa dito. At sobrang mabigat daw. Sobrang bigat ang pakiramdam doon. Doon na nawala ang ngiti ko. Bago pa kami pumasok, napagdesisyonan naming maiwan si Dayan sa kotse. Siya ang magbabantay sa mga extra na gamit at equipment at siya ang aming lookout sa labas. Dinerify ko rin ang radyo kong dala kung iisa kami ng channel ng security. Baka kung may mangyari, Testing agad channel. kami Can anyone hear makakaradyo me? kay Dayan Line sa is open. security. Over. Pagpasok namin ni Jen at ang cameraman na si Jason, nagulat kami. Ang admin building ay parang isang time capsule mula dekada 60 hanggang dekada 90. Sobrang daming naiwang gamit. Bitak-bitak ang sahig. Parang kinuha ang bakal sa ilalim at binunot pati ang mga kable para sa tanso. Ang unang humatak sa atensyon ko ay ang mga kaset at VHS tapes sa main lobby. Nakakalat lang na parang biglang iniwan. May basement rin pala dito, pero bumabaha. Hanggang baywang daw ang tubig, kaya pinagbawalan kaming bumaba. Kasi may malalaking ahas daw doon, at ang huling nakita raw, cobra mismo, na sobrang laki. Kaya hindi ko na inulit tignan pa ang madilim na hagdan pababa. Sa kaliwang bahagi ng pintuan na may authorized personnel only, nakita namin ng mga steel drawer na puno ng dokumento. May record ng sweldo na 99 pesos hanggang 20,000. May record din ng buwis na 500,000 hanggang 25 milyon. Ang daming zero at kuwit. Nakapetsa pa ng dekada 80 hanggang dekada 90. Napakalaking halaga na iyon sa panahon noon. Sa unahan ng kwarto, may pintuan ng vault. Pero butas na. Parang ginamitan ng power tools para butasan at nakawan. Sa loob, maraming papeles, cassette tape, malalaking film roll at mga lumang computer. Yung CRT monitor pa, yung makapalang likod. May keyboard din na malaki at naninilaw na. May mouse pa na may bola pa sa ilalim. Nag-flashback sa akin yung panahon nung wala pa akong 8 taong gulang. Doon, may computer kami sa bahay na pinaglalaruan ko ng Virtual Cop. Saglit kong nakalimutan ng takot, pero saglit lang. Kasi habang papalayo kami sa entrance, unti-unting bumibigat ang pakiramdam. Hindi na ako makahinga ng maayos at bumibigat ang dibdib ko. May naririnig na kaming mga kakaibang ingay at sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Pero pag tinignan ko ng diretsyo, nawawala. Sa dulo ng left wing, parang labyrinth. May malalaking leather couch, golden brown, halatang hindi mura. May sitro din na kwartong parang recording studio na may lumang kamera at malalaking film roll. At may mga papeles na nakatambak kung saan-saan, umaapaw mula sa mga steel filing cabinet. Dumaan kami sa hallway, papunta sa gitna ng mga sitro na classroom na may mga armchair at blackboard. Nagdahan-dahan kami kasi basag ang ilang salamin at ang daming bubog. Nagulat pa kami sa isang basag na salamin. Parang tinamaan ng bala kasi bilog ang butas. Pagdating namin sa may CR, nabulaga kami. May naririnig kaming ingay at nang sumilip kami, punong-puno ito ng mga ibon.
Lumilipad sa loob na parang pugad nila, kasama ang paniking nakabitin sa kisame. Aabante pa sana kami, pero parang hindi na kami makahinga at sumasakit ang ulo namin na may halong pakiramdam na hindi kami pinapayagang magpatuloy. Parang may nagsasabing wag na kaming lumapit pa. Bumalik kami sa main entrance at nag-explore sa kanang bahagi ng gusali. Doon namin natuklasan ang library. Ang daming librong naiwan. May mga ID na may litrato pa ng mga bata. Siguro mga anak ng dating empleyado. May mga mesa at upuan pa. Parang school library. Naiisip ko habang naglalakad, ano kaya ang eksena rito dati? Mga batang naka-ID, mga taong nagbabasa. Pero ngayon, tahimik na ang lugar. Mas mabigat ang pakiramdam dito kaysa sa kaliwang bahagi ng gusali. Dumami ang gumagalaw sa gilid ng paningin ko at natutuyo na ang lalamunan ko. Pati sina Jen at Jason ayaw nang ituloy. Nahihilo na kami. Kaya bumalik kami para makipag-meet up kay Clint sa labas, malapit sa sasakyan kung saan nagbabantay si Dayan. Nagtugma ang mga naramdaman namin. Mabigat nga sa library. Sa pangalawang palapag namin ginawa ang investigasyon. Sa harap mismo ng hagdan, para safe, para kung may mangyari, mabilis kami makakalabas. Delikado kasi sa pangatlong palapag, malayo sa entrance, wala nang railing ang hagdan at baka mahulog o madulas kami sa debris at alikabok. Nag-set up si Clint ng mga kamera, night vision, Osmo Pocket at ang mga cellphone naming naka-tripod. Pagkatapos, sunod niyang nilapag ang mga device, ang dead bell, ang REM pad at ang flux response device. Binigyan ko rin siya ng Sony IC recorder bilang EVP. Pinaliwanag ni Clint kung paano sumasagot ang bawat isa. Ang dead bell, isang tunog, oo. Dalawa o higit pa na tunog, hindi. Ang flux naman, kulay berde kung oo, kulay pula kung hindi. Ang REM pad, tumutunog ito kapag may enerhiya na lumalapit. Ang flux at ang REM pad ay magkalayo para kung may hindi pagkakapareho, makukumpirma sa kabila. Pero bago pa kami magsimula, tumunog na at umilaw ang REM pad. Hindi pa kami nagtatanong, pero may sumasagot na. Si Jason ang nakakamera sa likod namin, habang si Dayan ay nasa sasakyan pa rin, nagbabantay sa labas. Unang tanong ni Clint sa Tagalog. Meron ba kaming kasama rito? Pwede ba nilang patunugin ang gamit? Magkadikit lang ang mga daliri ni Clint sa dibdib niya para malinaw na walang dinadaya. Walang sumagot kahit paulit-ulit. Pwede mo ba i-translate sa Bisaya? Kung naa kami kauban, pwede nila patingugon ang gamit. Pero bago ko pa matapos ang tanong, umilaw ng berde ang flux. Ibig sabihin, oo. Bisaya sila, Kuys. Ayaw nila ng Tagalog mo. Ilang kayo rito? Nagpula ang flux. Ibig sabihin hindi. Inulit ni Clint kung ayaw nilang malaman na marami sila. Pero pula pa rin. Mga bandang gilid ko, may presensya sa likod namin. Napapalingon ako, parang may nakatitig sa likod namin. Sabi agad ni Clint, Pakiramdam ko, hindi espiritu ang kasama natin. Siyam ba kayo rito? kasi siyam ang malalaking akasya at balete na nakapaligid sa gusali. Walang deadbell na sumagot, pero may tumutunog sa harap namin. Nagdesisyon si Clint na palitan ng puting ilaw ng pula. Baka hindi sila attracted sa maliwanag. Pero habang kinukuha niya ang red light, biglang umilaw at tumunog ang REM pad. Doon napansin ni Jen na 14% na lang ang metaglasses niya. Full charge yun bago kami nag-explore, kaya hindi normal. Pagpalit ng ilaw sa pula, agad bubigat ng hangin. Parang lumiit ang kwarto. Sabi ni Clint,
Kapag pula ang ilaw, lalapit sila at magiging mas aktibo. Uulitin namin. May kasama ba kami rito? Wala pang 5 segundo. Tumunog na ang dead bell ng isang beses. Oo. Mabilis na silang sumagot. Napaisip ako ulit, baka fake lang. Pero nang tanungin ni Clint kung pwede nilang patunugin ng ibang gamit, may naririnig kami mga bagay sa paligid na inuusog. Hindi na dead bell, ibang bagay na. Gumagalaw mag-isa. Tinanong ni Clint kung pwede silang kausapin sa AVP. Pwede ba kayong kausapin sa EVP? Hindi sila sumagot ng ilang ulit. Pero nang sasabihin ko pa lang sa Bisaya ang tanong sa dead bell, tumunog na ito bago pa ako matapos. Parang alam na nila ang itatanong ko. Uulitin ko. Isang tunog kong elemento, 2 kong espiritu. Isang tunog, pero may kasabay na dragging sound. May naglalakad, may tumatapak sa papel, papalapit sa amin kahit walang gumagalaw sa grupo. Kayo ba ang nagpapatunog ng naririnig namin? Isang tunog ulit. Oo, sila nga. Palapit ng palapit ang tunog kung nasaan kami. Puti ba kayo? O itim na elemento? Isang tunog. Puting elemento. Pinaulit para makumpirma. Isa pa rin. Naisip ko agad ang sasabihin mamaya ng caretaker. Ang batang nakaputi. Tinanong ni Clint kung pwede ba silang kausapin sa EVP. 3 tunog. Ayaw na ayaw. Sa spirit box naman, 2 ang tunog. Ibig sabihin, hindi rin ang sagot. Tinanong din namin sila kung gusto ba nila ng tulong at idakasal namin sila. Pero nagpula ang flax, hindi ang sagot. Nang humingi pa si Clint ng kahit kaunting tanong, tumunog ang dead bell na 4 na beses, sunod-sunod. Ayaw na talaga. Ayaw nyo ba kami rito? Isang tunog. Oo. Kasabay ng isang tunog na nasa likuran na mismo ni Jason. Doon na hindi gumalaw ang mga binti ko sa takot. Ramdam ko rin ang takot ni Jen at ni Jason. Sabay sabi ni Jason, Tara, alis na tayo. kasi nasa likuran na niya mismo nagmumula ang tunog. Gusto ko pa sanang marinig ang EVP, pero sabi ni Clint, hindi pwedeng pilitin. Baka pasukan o sundan tayo ng isa sa kanila. Nagpasalamat siya sa mga elemento at nagpaalam na aalis na kami. Nag-ilaw ng berde agad ang flax. Oo, sumagot pa sila kahit sa paalam namin. Mabilis kami nagligpit para makaalis. Malaking ginhawa na makalabas kami. Akala namin tapos na makalabas kami, pero may isang tao pang naghihintay sa labas at ang kwento niya ang magbibigay ng dulong kilabot. Ang tanging iniwan ni Clint ay ang kamera kasi pumayag magpa-interview ang caretaker. Tawagin na lang natin sa pangalang Mang Elpidio. Matagal na siyang caretaker ng admin building. Wala na mag-open nito hanggang magsara. Hindi siya nabayaran, kaya binigyan na lang siya ng abandonadong gusali sa gilid ng admin building para magsilbing tirahan. Iyon na lang daw ang bayad sa utang sa kanya. Ang pinaka nakakilabot niyang kwento, nakahiga raw siya sa labas ng main entrance. Nakakandado ang lahat ng pinto, kaya imposibleng may makapasok. Pero sa pagitan ng 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, may batang nakaputi na kumakatok sa pintuan at tinititigan siya mula sa nakakandadong gusali. Hindi raw natakot si Mang Elpidio kasi sanay na siya. Karaniwan na raw sa kanya ang makakinig na naglalakad at kumakalabog sa loob kasi matagal nang abandonado ang gusali at napapaligiran ng akasya at balete. Ako ang nagsilbing driver pa uwi sa Airbnb. Nagpayo si Clint na magdahan-dahan, baka may sumabay sa amin. Dumaan muna kami sa convenience store para magpagpag. Umaasang hindi sila susunod sa amin.
Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang team ko sa naranasan namin. Ang mga kalabog, ang mga yabag na papalapit, ang tunog at ang ilaw ng mga device. Totoo lahat. Nagsimula ang Sabi lahat nila sa may akala multo kong rito. joke lang. Takot ka ba? Pero hindi na ako natatawa ngayon. Kasi may sumagot sa amin. May naglakad palapit. At sila pa nagpaalis sa amin. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang gabing yun. May nangyari pa sa Airbnb namin. Isang bagay na hindi namin nakalaing posible. Abangan sa susunod na parte.